And sa NHA, nandito yung ating mga junior. So, palakpakan natin ng Diyos. Bago. Sa dami po na nandito, nakita niyo naman yung ang dami dito yung kahapon, yung Friday, kakaunti lang yung bumalik. So, salamat sa Diyos kasi kayo yung mga pinili ng Diyos. So, hindi kayo nandito dahil pinilit ko kayo. Nandito kayo kasi gusto ng Diyos na ibalik yung worship sa buhay nyo. Yung pagsamba. Sa ibang tawag yung pagsimba. Yung pagsamba sa Diyos. So, welcome. So, please, listen carefully sa ating message and so that we will have the correct forum and then correct prayer topic. So, very important po yun na meron tayong realization. Pagkatapos ng makinig, ganun pala yung ginawa ng Diyos. But may mga ganung moments sa buhay natin na hindi mo pa ganun dito, lalabas mo dun sa kabilang Kenya. So, yung title ng message natin, Start with the Mystery of God. Amen. So, let's read again yung verse 3 hanggang 5. Let's read all together. Sa pamamagitan niya, nahahayag ang lahat ng nakatagong kayamanan at karunungan at kaalaman ng Diyos. Sinasabi ko ito upang hindi kayo maligaw ni Numan sa pamamagitan ng mga mapang-akit na pananalita. Kahit na wala ako riyan, kasama ninyo ako sa Espiritu at ako'y nagagalak sa inyong maayos na pamumuhay at matibay na pananalig sa Diyos. Amen. So, paano ba natin malalaman yung mga nakatagong sekreto ng Diyos? Paano pa natin patuloy na madidiscover yung mga gusto pang ipaalam sa atin ng Diyos? Diba? Walang iba kundi sa pamamagitan ng Kanyang salita. So sa patuloy nating pakikinig ng salita ng Diyos, unti-unti, nauunawaan natin yung mga bagay na gusto niya sa atin ipaunawa. Bukod doon, binibigyan niya rin tayo ng karunungan. No, kung feeling mo, salat ka sa karunungan, kung feeling mo yung karunungan mo, gusto mo pa talaga siyang dumami pa or ma-enhance pa yung nalalaman mo sa mundo or sa buhay, kailangan patuloy ka pa rin nakikinig ng salita ng Diyos. So kung gusto niyo maging honors, marami ko nakikita ngayon sa Facebook na naglalagay din sa note na sana with honor. Si Ruth yata with honor, no? Si Dave with honor. Hindi pa naka-update si Dave. So, kung gusto niya na patuloy na kayo ay bigyan ng karunungan ng Diyos sa lahat ng inyong ginagawa, kailangan patuloy tayo nakikinig ng salita ng Diyos. And habang nakikinig tayo ng salita ng Diyos, pinapatibay din natin yung ating pananampalataya. Kasi pag lahat dumating sa iyo, lahat ng klase ng punos, ang panlaban mo na lang talaga is yung pananampalataya mo. Yun na lang talaga yung huling hugot mo or huling sandata mo, yung pananampalataya. So I hope patuloy nating panghawakan yung karunungan at kaalaman ng Diyos, walang iba kundi si Kristo. Diba? So dito tayo mag-invest. Alam ko may mga investment tayo. Diba? Sa oras, sa lahat ng meron tayo, nag-invest tayo ng time, kung sino man yung mga lagi natin kausap, sa cellphone man yan, kung tropa man natin yan. But huwag natin kalimutan na dapat mag-i-invest din tayo sa ating pananampalataya, sa ating pagkikinig ng salita ng Diyos. So, ito yung first time ni Leah, no? Si Leah nag-start na siyang mag-invest sa salita ng Diyos. Kasi gusto niya maging sobrang matalino sa pamamagitan ni Kristo. Amen. Amen. So, sabi dyan sa number 1, conscious, no? Saan ba tayo dapat nagiging conscious? Saan ba kayo nagiging conscious? Conscious ka ba sa itsura mo? Ano kaya, bago tayo lumabas, minsan, no? Naghihilamos. Ako minsan hindi na eh, kahit pagkagising ko, diretso na ako sa labas eh. Siguro konting mumo, ganyan, konting toothbrush. Pero saan ba tayo dapat nagiging conscious? Conscious ka ba sa laman ng pitaka mo? Ako minsan kahit alam ko na yung laman ng Gcash ko, tapos yung alam ko naman na yung laman ng
pera mo sa bangko, para minsan tumitingin ka pa din eh, baka nadagdagan. Diba? So yun yung minsan mga bagay na conscious tayo. Yung mga kabataan, mostly yung conscious nila is yung future. Ano ba yung mangyayari sa akin sa future? Sino ba yung magiging kapartner ko sa future? Diba? So we have a lot of consciousness, yung relationship. Pero sabi dyan, dapat tayo ay maging conscious about our identity. Lagi natin isipin na yung identity ko ay ako ay mga spiritual. Ako ay spiritual king or queen. Ako sa paningin ng Diyos, ako ay kagaya ng isang prinsesa at isang prinsipe. Minsan sa paningin ng mga tao, parang ano ka lang yung tigas ng ulo nito. Diba? Itong bata to, wala itong patutunguhan sa buhay. Pero the moment na nakilala mo si Jesus sa buhay mo, para sa Diyos, isa ka na spiritual king and spiritual queen. Sabi dyan sa 1 Peter 2:9, basahin natin. But you are a royal priesthood, but you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Amen. So, ayun, so, dead na muna sa asa. Dead na muna sa asa. So, ano yun? Tayo ay may pagkatawag bilang mga VIP. Alam niyo ba yung VIP? Very important people. Para sa Diyos, mga yan tayo, lahat ng nabanggit yan. So dapat conscious tayo palagi na ako ay isang VIP. Nangapanya na. Sunday. Monday to ano lang dapat yung so ayun, anyway, lagi nating tandaan na para sa Diyos, ako ay VIP. Prince and mga princess. Diba? I am prince and princess of God. Amen. So, ano pa? So, pangalawa, balik tayo. Breathing and deep breathing exercise. So, ito it's about sa health naman natin. Alam ko yung mga kabataan sobrang daming energy. No? Pag kahit alauna, alas 2 matulog, pag kinabukasan, ang dami pa rin energy. Ako, pag natulog po ako ng mga lumagpas ako sa 11 p.m., bukas mainit na yung ulo ko. No? Madali akong mapagod. No? So, importante na conscious din tayo sa ating health, sa ating kalusugan. Kung gusto mo pang magamit ka ng Diyos, kung gusto mo pang makasama ka sa mga camp, sa pag-share ng salita ng Diyos, kung gusto mo pang makaawit para sa Diyos, dapat concern ka rin sa kalusugan mo. Kung gusto mo pang mag-worship, gusto ko yung buong buhay ko mag-worship ako sa Diyos. Ang question is hanggang kailan? Diba? Patagalan na lang. So, importante na nagkakaroon din tayo ng pagiging isipin din natin yung ating kalusugan. And isa sa tinuturo ni Reverend Yu palagi is yung tinatawag na deep breathing exercise. Huwag nyo nang antayin na hindi na talaga kayo makahinga, kaya hihinga na kayo ng malalim. So habang maayos pa yung hininga nyo ngayon, i-practice nyo yung mga ganito. Kasi it also save our brain and pinapalakas na rin yung ating immune system. Diba? So importante. Sabi nga, nabasa ko lang sa Facebook, sa sobrang dami mong problema, sa relationship mo, sa family mo, sa school, sa pera, ano pa yung mga problema natin? May mga kaaway tayo. Sobrang nating, sa 1,000 problema, pag nagkaroon ka ng sakit, isa na lang yung problema mo. Yung sakit na lang. Diba? Kasi wala ka nang ibang isipin. Ang isipin mo na lang, gumaling. Diba? Dead man na yung ibang problema kasi walang silbi yung ibang problema kung meron kang sakit. Yung nangyari dito ngayon lang kay Nanay Cora, diba? Nung isang araw lang, kausap namin si Nanay Cora,
Ngayon, nasa hospital siya, parang comatose, na stroke. I'm not sure kung comatose. Comatose siya, so wala siyang malay. So, ang nangyari is napagod daw. Naglalabado pala si Nanay Cora. So, hindi siya naging conscious siguro sa tamang pahinga. Lalo sa mga adult, dapat may tamang tayo pahinga. No? Kasi hindi mo alam kung kailan darating yung sakit. So, importante na we have conscious din tayo sa ating kalusugan. Kasi gusto pa ng Diyos na magamit tayo. Kaya minsan binibigyan niya rin tayo ng mga ganitong mensahe. Kasi gusto ng Diyos na makapag-worship pa tayo, makapagsamba pa tayo tuwing linggo, and bukod sa lahat, magamit niya pa tayo for His kingdom. So, you have to pray na magkaroon tayo ng conscious. Ayan. So, mamaya na yung important concern. Ano ba? Sa introduction. Ayan. So, ano ba? Yung change. Change, find, and grace. Ano ba yung mga bagay na dapat kong baguhin? Yung mga bagay na dapat kong hanapin? Tapos yung mga bagay na dapat kong itatayo o itatata. So yung change dyan, for sure yung change ay napakahirap. Yung magbago ka, napakahirap na. Hindi, pag hindi gusto ko magbago, pag-isip ko sa umaga, change person ka na. Bago na ako, ang bait ko na, ganyan. Sobrang hirap po ng tinatawag na change. So yung iba sa atin, hindi mahirapan tayo magkaroon ng time to pray kasi hindi pa tayo nagkakaroon ng change sa buhay natin. So hindi na magkaroon ng oras sa pananalangin. Pero ang Diyos palagi po siya 4 million times. Every Sunday, Wednesday, every prayer meeting, ang dami nating nare-receive ng mga message kasi ang gusto ng Diyos, magbago tayo. Pero bilang normal na tao, nahihirapan tayo magbago kasi nandun pa rin tayo sa tinatawag na 12 strategy of Satan. Actually, hindi lang 12 yung pamamaraan ni Satanas para hindi tayo magbago. No? Napakaraming strategy ni Satan. Million din yung pamamaraan ni Satan para hindi tayo magbago tungkol sa mga bagay patungkol sa Diyos. So ano lang gagawin natin? Kailangan hindi tayo mag-participate o hindi tayo sumunod sa mga pandaraya ni Satan. So mga anak ng Diyos, syempre, sa Diyos na tayo. Pero hindi ibig sabihin, hindi ka naman dideceive ni Satan. Palagi pa rin po tayo dadayain ni Satan. Diba? Para hindi natin magawa yung mga gustong gawin ng Diyos. So, pag nag-change tayo, anong ibig sabihin nun, lalabas tayo dun sa tinatawag na comfort zone. Diba? Minsan, binabox kasi natin yung sarili natin. Hindi, dito lang ako, dito lang yung kaya ko eh. Ito lang yung gusto ko, ito lang yung komportable ako gawin. Pero ang Diyos, mas marami pa siyang gustong ipagawa sa iyo. All you have to do is to do change. Mag-start ka na ngayon. Mag-start ka na ng mga bagay na dapat mo baguhin. Alisin mo na yung mga wrong thoughts, wrong motives, lahat ng mga wrong imprints, yung mga nature, alisin mo na yun unti-unti. So that may experience mo yung tinatawag na change. And huwag na tayong mag-participate dun sa deception ni Satan. Diba? Ito yung gustong gawin ni Satan sa iyo, and ikaw, sige. Diba? Go lang. Diba? So, huwag tayong mag-participate sa mga gusto niyang gawin. Kasi araw-araw yun. For sure, araw-araw tayong bibigyan ng mga deception ni Satan, mga pandaraya ni Satan. So, araw-araw pa rin talagang magpa-participate. So, from today, huwag na tayong umambag. Huwag na tayong mag-ambag dun sa gustong gawin ni Satan sa buhay natin. And then yung number 2, yung 7-7.
Ayan. So, habang nandun ka sa proseso ng tinatawag natin change, kailangan, anong gagawin ng Diyos? Ihahanda niya yung mga blessing na tinatawag natin 7, 7, 7. Ano yung 7, 7 na yan? 7 baptisan, 7 journey, and 7 guideposts. So, kailangan hanapin natin to sincerely. Hanapin natin to ng lubos. Yung baptisan ng Diyos sa buhay natin, yung journey. Anong ibig sabihin nun? Gagawin niya itong background ng buhay mo. So, when you think about na ako ay baptisan ng Diyos, ako ay nasa loob ng plano o yung journey, yung paglalakbay ng Diyos, kahit minsan mahirap man o madali, yung situation, hanggat nandun ka lang sa loob ng journey o yung paglalakbay ng Diyos sa buhay mo, okay lang yun. Ang delikado is pag nasa labas ka nun. So you have to find yung journey na ibibigay sa iyo ng Diyos. And because of that, gagawin ka ng mga guideposts. Ano ba yung guideposts? Direction ka para sa ibang tao. Magiging direction ka. So ano yun? Magkakaroon ka ng strong background at ihahanda yan sa iyo ng Diyos. Dito sa mga junior, mga first time na nandito, ito na yung simula nung journey ng Diyos sa buhay niyo. Hindi yung sarili mong journey. Hindi, gusto ko yung sarili ko yung masusunod. So, ikaw na. Diba? Hindi ikaw na. So, ano ibig sabihin nun? Kailangan pumasok ka doon sa journey o yung paglalakbay ng Diyos na ibibigay niya sa iyo. And ano yung mangyayari? I-erase niya pati yung past, present, and future mo. Diba? Yung nakalipas mo magiging testimony yan. So, makikita ng mga tao na eto ka dati eh. Ganito ko dati, pero makikita nila yung tinatawag nating change. So, anong ibig sabihin nun? Magiging, yung buhay na testimony. Diba? Makikita nila yung ginawa ng Diyos sa buhay niya. Diba? So, importante yun. And dapat yan is guaranteed. Ano yung guaranteed? Garantisado. Ibig sabihin, mangyayari talaga. And sufficient. Sapat. No? Sapat yung gagawin ng Diyos sa buhay mo. Sa past, sa present, and sa future. Unless ayaw niyo ng future na ibibigay sa inyo. So, for sure may gusto kayong future, pero iba pa rin yung future na ibibigay sa atin ng Diyos. Kailangan mo lang mag-participate. Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina. And what else? Next. Ayan, so bibigyan tayo ng Diyos ng realization. Bibigyan tayo ng Diyos ng important question. At kayo ba, ano ba yung tanong nyo sa buhay nyo? Ang tanong, di ba? May tanong ba kayo sa buhay nyo at this moment? Meron? Kailan kaya ako magiging ano? Di ba? Kailan kaya darating yung dawan? Minsan mga ganun eh. Yung mga tanong ng mga kabataan nyo. So, hindi yun yung importante question. Ayan yung mga importante question. Ano sabi dyan? Why I must do this? Bakit ko ba ito ginagawa? Bakit ba ako nandito? Bakit ba ako nag-worship sa oras na ito? Bakit ba ako tumutugtog dito sa harapan? Bakit ba ako kumakanta? Bakit ba ako pumatin dun sa camp nung nakaligtas na araw? Diba? So, kailangan palagi tayong may ganitong mga question. I hope doon sa mga umattend ng camp, sila Abigail, sila Jamaica, yung mga umattend ng camp, dapat na-realize na itong question na ito. After this message, kailangan may sagot na kayo dito sa question nito. So, even yung mga missionary, sobrang ano sila sa forum. So, sa PL mo, nag-forum talaga, isa-isa. Diba? Yung ibang mga Pilipino, ayaw mag-forum. Si Ali lang natin nag-forum, si Ruby. Diba? Based doon sa forum nila, nasagot yung question ng mga yan. Nasagot nila yan, what is necessary in the future
what meets in the field. Kahit sa Quezon, may isa forum, may isa doon ang forum yung elder, parang 50% ng oras ng forum sa kanya napunta. Kasi ang dami niyang na-realize about sa Philippines, about sa PL Moon, about sa NHA, about sa Quezon, yung mga pinuntahang lugar. So I hope magkaroon din tayo ng ganitong question. If wala pa tong katanungan na to sa buhay nyo, I hope maging question na rin ito sa inyo. Diba? So ano pa? Dapat connected ito, yung mga question na to is connected sa buhay mo, connected to sa gustong gawin ng Diyos sa buhay mo. So hindi yung connected to sa gusto kong gawin sa buhay ko. So this question is connected dun sa plano ng Diyos, sa goal ng Diyos sa buhay natin. So I hope we have this very important question. And next, sa ating main, ayan, prayer, work, and future. So pwede rin prayer, talents, studies, or future. So number 1, prayer, God prepare everything. So, gusto nyo ba ihanda ng Diyos yung mga gusto nyong gawin? Gusto kong maging top 1, gusto kong maging successful sa future ko. Kung gusto mong gawin yon, kailangan mag-start ka sa prayer. Kailangan maging successful ka muna sa prayer, maging successful ka muna sa worship. So, importante na ito muna yung ating inuuna. So, and then, we have covenant na tinatawag. Jesus is the Christ. So, kahit yung covenant na pinangahawakan natin, ayan o, parang hindi na nga yan pinabalikan. Kasi ito yung covenant na binigay sa atin. Ito yung covenant na binigay ng Diyos sa ating church. Yung Jesus is the Christ. So, importante na itong covenant na to at this moment, hanggang ngayon, ito pa rin dapat yung pinangahawakan natin. And bilang mga ligtas or bilang mga anak ng Diyos, lagi natin itong pinapahayag na si Jesus ang Kristo. Sabi sa kanta, di ba? Until I have life on earth. Until hanggang sa huling hininga ko. Hanggang sa ako'y may buhay pa dito sa mundo. Ang covenant na pangahawakan ko ay walang ibang kundi si Jesus ang Kristo. So, kagaya ni Joseph. Diba si Joseph and yung 7 remnants, palagi nilang pinangahawakan yung covenant ng Diyos. Kahit nahihirapan na sila, kahit piling nila si Joseph na nakulong, si Joseph naging alipin, si Joseph binenta. So, I don't know kung hindi siya binenta or hindi siya nakulong or hindi siya naging alipin. Diba? Baka hindi nangyari yung plano ng Diyos sa buhay niya. If hindi nangyari yun, baka naging problem siya and naging blessing siya sa ibang tao. So, regardless kung ano yung sitwasyon mo, as long as nandun ka sa covenant na binigay sa iyo ng Diyos, yung nandun ka sa pangako na binibigay sa iyo ng Diyos sa Biblia, sa salita ng Diyos, okay lang. Okay na to. Sabi sa diba? Okay na to. Diba? So, pero wag naman yung okay na to kasi parang ano yun eh. Parang may pangihina. Okay na to. Parang hindi sapat. So, 100% okay na to. Diba? Amen. So, importante yun. And si Paul, diba? Let's read nga yung Acts 19:8. Let's read all together. Sa loob ng 3 buwan, si Pablo pumapasok sa sinagoga at pumunta na nagpapaliwanag sa mga naroon at hinikayat sila tungkol sa kaharian ng Diyos. And yung 18:4, tuwing araw ng pamamahinga, si Pablo ay nakikipagpaliwanagan sa mga sinagoga at sinisikap ng mahikayat sa pananampalataya ang lahat, maging Hudyo o Griego. So, sabi dyan, buong tapang. Diba? Yung mga sumama sa camp, syempre yung iba first time, pero
buong tapang nila sumama sa field. Kahit hindi ikaw yung mag-share ng gospel, okay lang yun. Kahit hindi ikaw yung magtuturo, okay lang yun. Basta buong tapang ka na hinanap yung mga hinanda ng Diyos. Amen? Nung last time sabihan mo, nagkagulo-gulo na yung schedule. Sobrang, last 1 hour bago mag 10:30, medyo na-stress na ako kasi wala pa yung room, umuulan pa. Pero at the end, nandun pa rin yan sa plano ng Diyos. Kasi, I guess, victory naman yung nangyari sa Diyos. Sobrang daming tumag. Siyempre, may mga taong hindi nakinig, may mga taong hindi full attention, pero overall, maraming nakakilala sa Diyos. Maraming nakarinig ng gospel. So, yun naman yung pinaka-important. Kasi, sabi nga, yung evangelism, hindi yun trabaho natin. Trabaho yun ng Diyos. Ang gagawin mo lang, magpa-participate ka. And then, pag binigay mo yung 100% participation mo, doon mo makikita yung pagkilos ng Diyos. Di ba, yan o, sila na yun. Sila na yung pagkilos ng Diyos. Nandito sila ngayon, nag-worship, nakikinig sila ng salita ng Diyos. So, for example, si Brent, first time ni Brent mag-share ng gospel. Siya talaga yung nag-share, ha? Partner niya, si Pastora Sheila yung nagsabi. Ilan taon lang si Brent? 12 years old. Pero, nakapag-share na siya ng gospel. No, how much more to kaedad na natin si Brent? Diba? How much more, baka pastor na siya. Diba? How much more kung kaedad na natin si Brent? No, even sila Paho, si Biason to, si Paho, si Dayan, si Precious, even si Jairo na maliit na bata. Base doon sa forum nila, sobrang happy sila. Sobrang happy sila na nakita nila, na-experience nila yung tinatawag na evangelism. Para dun sa mga missionaries, ang tawag nila rin mission. Kasi galing sila sa ibang lugar. Pero paano sa atin na nandito sa lugar, ang tawag natin doon, evangelism. So, importante na nakita nila yung importansya ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Diba? So, they are so happy, nagkaroon sila ng true joy. Noong una, medyo kapano sila sa kami pupunta, pero after nun, ramdam mo naman, base sa forum nila, nagkaroon sila ng totoong kaligayahan. So, that's very important. So, I hope everyone, sila Angel, sila Arlie, sila Jamaica, lahat ng kasama sila, Sister Angel, is nagkaroon ng true joy. So, importante po yun. And sa mga susunod na camp, for sure, yung church natin, hindi natatapos yung camp. Pero wag muna siguro sa March, wag muna sa April, siguro sa May na. For sure, yung mga gustong mag-join, I hope magkaroon din tayo ng same experience, same answer. We have to arise and shine. Hindi lang tayo tinawag ng Diyos sa loob. Tinawag tayo ng Diyos sa labas. Kaya sabi ng Diyos, go. Pumunta ka. Go. Kasi handa na lahat, pupunta ka na lang. Diba? Handa na lahat, tapos ayaw pa pumunta. So, may problema yun. Diba? So, go and arise and shine. So, importante yun. And number 2, ayan, yung studies and work or talents. Diba? For sure, lahat tayo may talents. May kanya-kanya po tayong talento na binigay ng Diyos. Hindi man yung sayaw, kanta, yun kasi yung feeling ng mga tao talent. We have so many talents po. For example na lang, ang galing mong sa arts, ang galing mong mag-combine ng mga colors. Talent po iyon. Magaling kang mag-computer. Diba, mabilis ka mag-type. Diba? So, sobrang dami ng talent na binibigay sa atin ng Diyos. Kailangan lang natin na ginagamit natin yon para sa Diyos. Diba? 100%. And ang tawag doon, uniqueness. God created us na may iba-iba tayong uniqueness. Diba? Yung isa magaling kumanta, yung isa magaling sumayaw, yung iba magaling mag-tumbling, yung iba magaling kumain. So, naman yan, hindi yata talent yung magaling kumain.
Diba? So we have different kind of talents. Pero ang importante, yung talent na yon ay naibibigay natin para sa Diyos. Sa inyo ba sino magaling kumanta? Meron? Pwede kayong mag-join ng practice para ma-experience nyo rin dito. Minsan mapatayo din namin kayo. Kailangan yung talent nyo is na-enhance, natutulungan kayo na magamit yung mga talent nyo para sa Diyos. Hindi para sa tao. Pag dito sa housing, ang gagaling kumanta laging may pa-video So, pag nakita ko kayo nag-video tapos dito, ayaw nyo. So, importante, yung talent natin ay nagagamit natin para sa Diyos. Hindi para sa mundo. Magkaiba po yun. And ano pa? Yung globalization. Yung mga Koreans po, sobra yung taas nila, yung taas ng pag-asa nila sa Pilipinas. Lagi naman natin yung naririnig. Kaya dito sila nag-mission kasi yung mga Pilipino, kahit saan mo dali, nabubuhay. No? 8 million po, base sa aking research, nag-compute pa ako kanina, 7% ng Pilipino ay nasa ibang bansa. Ibig sabihin, 8 million as of 2024. 8 million ay OFW. So kung saan-saan sila ang ibang bansa. Ibig sabihin lang nun, yung mga Pilipino, may mga talent tayo na ma-adapt natin yung iba't ibang kultura. And then madali tayong makapag-adjust kung sa climate man yan, sa situation, magaling tayong mag-adjust. Kaya yung pag-asa ng world evangelization ay nasa Pilipinas po. Kaya dito sila nag-i-invest ng pera. Siyempre, pag pumunta sila dito, namamasahe sila. Yung iba doon, nagsisave. 1 year silang nag-iipon para meron silang pamasahe. Pagpunta nila dito, may experience sila yung field ng Pilipinas. And we don't know kung sino sa atin yung mga mag-a-abroad. We have one si Brother Deacon Zernel. So, siya po ay nakapunta sa iba't ibang lugar bilang isang seaman. So, I don't know, but bagamat nasa kanya na yung gospel, there will be time schedule na masashare niya yun sa mga kasama niya. Yung mga kasama niya, minsan may ibang lahi din. So, yung ibang lahi na yun, pag na-receive nila yung gospel, pwede na rin nila yung i-share dun sa country nila. So, hindi natin napapansin yung working of the Holy Spirit, yung salita ng Diyos napapasa-pasa. So, yun yung yun. Hindi man tayo talaga yung nag-share, pero ang importante, yung salita ng Diyos ay nakakarating kahit saan. Marami pa pong lugar na hindi nakakarinig ng gospel kahit one time. Marami pa pong lugar. So, kayo, isama natin sa prayer na tayo bilang mga Pilipino, since we have talent, we have skills, we are capable para mag-spread ng gospel. So, lagay natin yan sa ating puso. And future or yung ating masterpiece. So, yung future natin, hindi ko alam kung ano mangyayari sa future ko, sa future mo. Pero ang importante, yung future na to dapat naka-match, naka-align doon sa 237 na tinatawag na. 237 nature. And yung future natin is makapag-arise ng mga disciple. Diba? Sa Pialmon, parang kaka-start lang natin, but isa-isa na pong naka-arise yung mga disciple. Diba? So, because of them, yung colleges, Pilipinas ay makaka-receive ng gospel. So, importante po yan. And ano pa? System. Itong PCK, medyo jargon pa to sa akin. But yes, yung mga bata na may isang Korean visitors na sobrang galing mag-English. First time ko po, for 8 years po akong nag-a-attend sa isang Korean missionary ng mga church. First time ko pong makakita ng ganong ka-fluent mag-English. As in, confident yung bata. 14 years old lang yata.
sobrang confident, sobrang bilis. Ang tawag po sa kanila is yung mga third culture kids o yung cultural kids o yung NCK. Ang ibig sabihin lang po yan, yung mga batang nagsusurvive sa ibang culture. Yung mga batang na-adapt na nila yung ibang culture. And because of that, nagagamit yon to spread the gospel. So hindi ko alam kung sino sa mga kabataan na to, sa inyo, yung magkakaroon ng ganitong experience na magamit din yung talent nyo, yung communication skill nyo for the sake of the gospel. So sila yung nagiging system. So I pray na one of our remnants ay maging part ng ganito. So yun, for our conclusion, and very simple lang po, sa lahat po ng age, sa lahat po ng oras, sa lahat po ng panahon, ang Diyos po ay laging naghahanda. Ayun, nung time sige, taas mo yun. Yung panahon ni Moises sa Egypt, si Moises yung hinanda ng Diyos. And si Joshua, si Caleb, and then kasama din dyan yung isa pa nakalimutan ko lang. So ang Diyos palagi siyang naghahanda ng lugar, ng tao, ng team. So okay lang naman siguro mag-share ka ng gospel mag-isa, pero importante meron kang kasama. Kahit si Paul, kasama niya si Timothy, kasama niya si Mark, kasi yung isa doon nagpe-pray, yung isa doon nag-help, diba? Yung isa nagpe-preach. So importante, ibig sabihin yan, hindi kumikilos ang Diyos sa bawat oras, sa panahon, bawat sitwasyon, bawat tao, bawat grupo. Diba? So yun yung ibig sabihin niya. Kahit sa time ng Philistine, si Hannah, si Samuel, si Jesse, si David, and next, yung idol, disaster, si Elijah, si Elisha, si Obadiah, yung captivity age, si Daniel, si Esther, and yung age of Rome, si Paul. Kaya sabi ni Paul, di ba, pupunta rin ako sa Rome. Di ba, marami na siyang napuntahan. Kailangan bisitahin ko din yung Rome. So, importante po yun. So, we have to spread the gospel sa lahat ng panahon. So, ang tawag sa age natin ngayon is millennial age. So, tayo na yun. Diba? Tayo na yun. And let's pray na 300% na ito yung maging concern natin. Yung ganitong klase na concern. And surely, God will prepare yung team, yung place, yung person na tatanggap, even yung situation. So, ayun po yung pinaka-importante. Even yung economy of life. Sabi nga ni Pastor, lumalaki kasi yung ministry, kaya lumalaki yung expenses. So, ibig sabihin nun, hinahanda ng Diyos yung lahat ng bagay. So, huwag natin ilimit, ay, hindi mo na ako pupunta sa ibang lugar kasi expenses na naman to ng church. So, huwag natin ilimit. Kasi the moment na mag-decide ka na magpagamit sa Diyos, na pumunta sa isang lugar, to share the gospel, to help people na ma-restore yung worship, lahat ng bagay ihahanda niya. Diba? Kakagastos lang po natin sa Biason Church, umabot yata yun ng 120,000. So, and then may monthly pa po yun. Lahat. So, pero hindi tayo nag-worry. Hindi nag-worry si Puksanin kasi God prepare everything. Dito sa ano natin, sunod-sunod din yung expenses sa instrument, no? Sobrang dami rin expenses. Pero, hinahanda ng Diyos. Ang gagawin na lang natin, ihanda natin yung sarili natin. Amen ba? Amen. So, yun lamang po. Let's pray na patuloy po tayong gamitin ng Diyos for His glory, for His kingdom, for only Christ, only kingdom of God, and only Holy Spirit. So, let's all pray po. Let's pray, Lord God, once again,
We thank you for this important message. Salamat po dahil patuloy niyo po sa amin nire-reveal, patuloy niyo po sa amin pinaparealize yung mystery po sa aming buhay, yung misteryo po ng bawat field, ng bawat tao, ng bawat lugar, ng bawat sitwasyon, Panginoon. Lord, as we continue serving you, as we continue na ialay namin yung buhay namin, as we continue worshiping you, Panginoon, na patuloy kaming magpagamit sa iyo, nawa, Lord, patuloy mong ipakilala sa amin si Jesus bilang Kristo ng aming buhay. Patuloy po namin panghawakan yung covenant, patuloy po namin panghawakan yung aming past, present, and future na maging testimony po ito ng aming mga buhay, Panginoon. Patuloy po namin ipagamit yung aming talents, yung aming skills, yung aming resources to save souls by the gospel, Panginoon. At patuloy kaming magkaroon ng panalangin na nakapoon lamang sa iyong plano, Panginoon. Maging conscious kami sa aming identity bilang mga prinsesa at prinsipe ng Diyos, bilang hari na tatayo sa lahat ng mga hari. And also, maging conscious kami to our health so that patuloy niyo pa rin po kami gagamitin 300%. Lord God, ngayon pa lamang po, inaangkin na namin yung tagumpay, yung kasagutan ng mensahe na ito sa buong linggo, and patuloy mo sa amin iparealize yung correct quorum and correct prayer time. Tinataas ka namin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.